Magandang hapon po sa ating lahat. Naririnig po ba ako sa likod? Ayan. So, pwede ba muli palakpakan natin yung ating Diyos na buhay? Alam niyo po, tunay na napakabuti ng ating Diyos, tunay na napakapalad ng bawat isa dahil meron tayong Diyos na kagaya niya. Alam niyo po mga kapatid, this is another year to glorify God even more. Kaya ngayon nga mga kapatid, alam ko, itong mga nakaraang linggo, sino dito yung mga nagkaroon ng New Year's resolution or yung goal nila ngayong year? Sino dito na nag-set ng goal sa kanilang sarili na ngayon, itong taong ito, kailangan merong mga bagay na gagawin ako or mga bagay na babaguhin or mga bagay na i-improve. Maaari ba natin makita sa pagtataas ng ating kamay? Sino po yung nagplano? Sino yung nagkaroon ng desire to change something in their lives? Yan. So, almost siguro naman lahat tayo, nagkaroon na tayo ng goal sa sarili natin na babaguhin natin. But it so happens lang na nagkakataon talaga pag nagpapalit yung taon, sinasabayan natin yung pagpasok ng panibagong taon para sabihin natin na meron dapat tayong panibagong simula. Pero alam niyo po ba mga kapatid, that nung binasa natin kanina, napakaganda na patuloy po nating i-angkla or i-anchor yung ating mga sarili, yung lahat ng ating plano sa nais ng ating Diyos, sa kalooban ng ating Diyos, bago pa man natin ito buuin or gawin. Kaya ngayong hapon na ito, mga kapatid, hayaan niyo po na ihatid ko sa inyo yung atin pong topic for this night, for this afternoon, na sabi dyan, putting God first. Mari po bang pa-flash sa likod? Sabi dyan, putting God first. This is pasok pa rin ito doon sa theme natin for this month of January, which is aligning our lives with God. Tapos yung ating main scripture na tatalakayan or pag-uusapan is all about Matthew 6:33. Pero before anything else mga kapatid, gusto ko muna kayong tanongin ng dalawang napaka-importanteng tanong. No? Gusto ko po na mag-focus muna kayo dun sa ilalabas natin ng mga tanong dito. Tapos sagutin niyo po sa mga sarili ninyo. Question number 1. Do we believe in God? So marahil sa atin, lahat tayo, kapag tinanong tayo nito, naniniwala tayo sa Diyos, ang sagot natin, definitely yes. Di ba? Tama po ba? We can answer confidently and right away. Pag tinanong tayo ng tao, naniniwala ka ba sa Diyos? Sasabihin mo, oo naman. Pero, itong second question, gusto ko pong itanong din sa inyo. Sana kasing bilis ng pagsagot natin dito sa first question, yung sagot natin dito sa second question na to. Kasing confident at kasing bilis. No? So, ito yung second question. Sabi dyan, is God truly first? Para medyo tumahimik yata, ano? Kasi, for most of us, we believe in God, but is God truly the first priority in your life? Siya ba talaga yung kauna-unahan sa listahan mo ng priority? No, ang bilis sumagot doon sa do we believe in God? Yes, yes na yes. Pero pagdating doon, is God truly first in your life? Wait lang. 50%? Pwede ba 50%? Pwede ba 70%? Pwede bang sa relationship lang si God masunod? Pwede bang sa finances ko lang si God masunod? Pwede bang sa career ko lang si God masunod? Pwede sa ibang bagay, pwedeng ako yung masusunod? Well, mga kapatid, dito na nagkakaroon ng problema. Dito na nagkakaroon ng conflict. Because you can believe in God, but you can also treat God not as your first priority. At ito yung gusto natin na solusyonan ngayong taon na ito. Kaya ngayong topic natin is aligning ourselves with God. That's why these two questions are very important na masagot natin ng tama in order for us to start aligning ourselves with what God wants. So tayo mga kapatid, minsan, sanay na tayo na kapag pasok ng taon, nagpaplano tayo ng mga bagay-bagay or mga goals, mga plano na kung saan ito yung plano na gusto natin para sa buhay natin. But most of the time, nakakalimutan natin na isama si Lord dun sa plano natin. Na ang nangyayari nga, we set goals, we make plans, and we establish our priorities, but most often, we don't include God with as our top priority. Ang nangyayari,
Pag nagplano na tayo, pag nag-set na tayo ng goals, that's the time na ini-invite natin siya para i-bless lahat ng mga plano natin. Guilty o guilty? Nagpaplano tayo ng base sa gusto natin, tapos gusto natin na pagpalain ni Lord kung ano man yung pinlano natin para sa sarili lang natin. Wow! Gano'n tayo ka-selfish. Parang si Jesus Christ ay hindi priority sa buhay mo. Parang si Jesus Christ ay hindi hari at Lord ng buhay mo kapag ganito yung ginagawa ng bawat isa sa atin. So, this year, don't invite God to bless your plans, the plans that you made for yourself. Instead, allow Him to rule them. Ibig sabihin, siya yung mag-dictate ng kung ano yung magiging plano mo sa buhay. Wow, ang bigat pala nito. It's a complete surrender to God's rule, to God's reign over everything in your life. Hindi lang sa isang aspeto, kundi sa lahat ng aspeto. Kaya nga mga kapatid, alam niyo po, each and every one of us, as His disciple, He does not call us to anxiety, hustle, or divided loyalty. Alam niyo po, during the time of, nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung dito sa Matthew 6:33, they are so much concerned with their daily needs na nakakalimutan nila to seek the source of everything first. They're so much after all the needs, their daily needs, their physical needs. Nakakalimutan nila yung provider ng lahat ng needs na meron sila. Nakakalimutan nila kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Sino yung Diyos na sinasamba nila. Sinabi nga doon, kahit nga yung mga ibon, di sila naghahasik, pero pinapakain sila ng Diyos. What they do, nakaibahan sa ating mga tao, dinisenyo sila ng Diyos para maging ibon, mag-function as ibon. Pero tayo, bilang mga tao, ang gusto natin mag-function tayo bilang Diyos. Na tayo yung masunod sa buhay natin. Kaya alam niyo po, napakahirap talaga. Madidisalign ka talaga. Bakit? Kasi you're going away or straying away from the design that God has in mind when He created you. Yung function na gusto niya na gawin mo or mangyari dun sa buhay mo. So, mga kapatid, this time, I want you to focus on the word alignment. Napaka-importante nito. Alignment. And this will be our priority for the start of this 2026. So, He calls them to alignment, to live under God's reign, where life makes sense. If you're in alignment with God, that's when and where you start seeing your life making sense. Nagkakaroon ng halaga, nagkakaroon ng saysay. At the same time, yan yung pagkakataon na kung saan yung purpose mo sa buhay, yung mga dapat mong gawin, ay nagiging malinaw sa'yo. Yan din yung panahon na kung saan yung provision, lahat ng pangangailangan mo, na dati pinoproblema mo, nagwo-worry ka, iniisip mo, nagiging assured. So, sino dito gusto nila na hindi na sila nagwo-worry about their daily needs? Sino dito ayaw na nila na maranasan na problema sila sa mga bagay na pangangailangan nila araw-araw? Then the answer is this. Align yourself with God. Alam niyo po, dati nung bata ako, naglalaro ako ng mga magnets. Sino dito nakapag-try na maglaro ng magnet? Nakakita na ako, nakahawak na ng magnet. Pag yung magnet, di ba, meron siyang attractive force. No? That's why yung iron na-attract niya. Something that is metal, na-attract niya. Ngayon, pag nilagay mo dinikit mo sa kanya yung pako, pinabayaan mo siya for the overnight. Ano nangyayari dun sa pako? Nagiging magnet din. Pero once na inalis mo yung pako na yan dun sa mismong magnet, may magnet pa rin naman yan. Pero ano nangyari afterwards? Unti-unti nababawasan yung pagiging magnet niya hanggang sa tuluyan ang bumalik siya sa pagiging pako. At kahit anong higit niya sa mga other metal parts, other metal substance or kung ano man yan, bagay na yan, hindi na niya kayang i-attract.
In short, mga kapatid, parang tayo itong pako na to at si God yung napakalaking magnet. As long as we are connected to Him, we will never lose that magnetic force. Na lahat ng needs natin, since we are connected with the source, it will be pulled. We will attract it. Kasi yun yung assurance ng Diyos sa atin. When we stay attached, when we stay focused sa Kanya, lahat ng mga pangangailangan natin, mapapasa atin. Paawang idadagdag sa inyo. Paawang idaragdag sa bawat isa sa atin. Pero as long, if ever, dumating sa buhay mo that you disconnected yourself from God, mapapansin mo parang sobrang hirap ng buhay. Actually, sobrang hirap mabuhay. Kasi minsan, hindi mo nakikita yung sarili mo bilang pako na wala kang kakayahan to attract. And you need a magnet in your life. So again, this is not to reduce God into a magnet, but to give you an example of what is happening kapag inuna mo yung Diyos. Na lahat ng bagay, through His power, lahat ng bagay na pangangailangan mo, mapapasayo if you are connected with Him, if you are aligned with Him, if that power of God flows through you. So, ngayong hapon mga kapatid, basahin ulit natin yung Matthew 6:33. This is a very powerful verse. Matthew 6:33, it says here that, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So mga kapatid, here, Jesus is speaking to the disciples who are anxious about provision, redirecting them from survival-driven living to kingdom priority living under the reign of God. For most of us, kagaya rin tayo ng mga taong kausap ng ating Panginoon Jesucristo dito. That most of our days, most of our life, we are focused on surviving the daily routine, the daily life that we have. Pero sabi ng Diyos, we need to shift from that kind of living or lifestyle na ang mindset natin ay kailangan natin mag-survive, kailangan natin i-pursue lahat ng needs natin para mabuhay tayo, into, kailangan natin i-pursue si God para lahat ng pangangailangan mo automatically will be given to you. Dati, we so much rely on our own capacity, on our own ability para mag-survive araw-araw. But this time, God is inviting you to have this change of mindset in order for your lifestyle also to change. Na dati, sobrang namang problema ka. Pag wala ka ng pera, pag wala ka ng makain, sobrang problemado ka. Pero sinabi ng Diyos, pag nasa iyo yung Diyos, lahat ng pangangailangan mo, hindi mo na kailangan pang isipin yan. Kasi siya yung source ng lahat ng pagpapala at kaya niyang i-provide sa iyo yung mga bagay na iniisip mo at kailangan mo. Minsan, masosurprise ka pa nga. Actually, most of the time, masosurprise ka. Kasi He can give you more than what you need. Because He is the source of everything. Kung nasa iyo yung source ng lahat ng bagay, magkukulang ka pa kaya? Hindi na. That's why God is inviting you to have this shift of mindset. From being focused on survival, na para bang yung ikaw ay nasa kaharian na yung hari ay pabaya. Ngayon, ang isipin mo, nasa kaharian ka na kung saan yung hari, ang siyang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo, na yung haring ito ay responsable at kaya niyang ibigay lahat ng pangangailangan mo without a doubt, without any question. So, mga kapatid, the kingdom is God's reign breaking into the present, demanding present obedience, not future postponement. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung pag-seek sa ating Panginoon, hindi lang paghanap sa Kanyang kaharian, hindi lang paghanap sa Kanyang righteousness, kundi pagsunod sa kung ano yung naroon sa kaharian ng Diyos at kung ano yung katuwiran ng ating Diyos. Kung ano yung kalooban niya.
Hindi lang to basta seek na hinahanap mo lang, tapos pag nakita mo, okay, yan na yun. But this is you seeking the kingdom, finding the kingdom, and living in that kingdom. This is you seeing God's righteousness, knowing it, and then following it, obeying it. Again, mga kapatid, 3 puntos lamang po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Point number 1. Ayaw lumipat po. Pwede ba natin sabay-sabay basahin? Put God's kingdom first, not your needs. Dito mga kapatid, napakasimple lang. Ibig sabihin lang yan, dito natin makikita at mapapatunayan that priority determines alignment. Goal natin, ma-align yung sarili natin with God. That's why we really need to have this shift of priority, this change of priority. Na kung dati, yung needs natin yung pinagpo-focusan natin, yung needs natin yung inuuna natin, iniisip natin. Ngayon, isipin natin at unahin natin yung Diyos. Yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiran. Before anything else. Kung pagagawin ka ng listahan ng priority mo, dapat nasa number 1 yan. Hindi sa number 2, number 3, number 4, at number 5, so on and so forth. Kung gaano man karaming priorities mo sa buhay. So, as I tell you, when Jesus Christ told the disciples, but seek ye first the kingdom of God, He's not ignoring the fact that each and every one of us has a need. Hindi niya sinasabing, wag niyong, kumbaga, hindi niya deny yung pangangailangan. Kasi kailangan talaga ng tao, itong mga bagay na ito, for them to live and survive here on earth. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, huwag ka lang dun mag-focus. Na para bang yun na yung pinaka-importanting bagay sa buhay mo. Dapat ang maging pinaka-importante sa buhay mo ay ang Diyos, ang kaharian niya. Kaya nga mga kapatid, when Jesus Christ told His disciple, this is not to deny human needs. Because they need to eat, they need to drink, they need clothes, they need shelter. He knows all of this. Even in Matthew 6:32, sinabi niya dyan, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Diyos yung mga pangangailangan mong yan. Hindi siya masusurprise, kailangan mo ba nito, anak? Hindi, He knows. He knows. Ang sabi niya, for you to reorder them under God's rule. Hayaan mo na siya yung maging bahala dyan sa lahat ng pangangailangan mo niyan. Siya yung mauna, siya yung mag-reorder, siya yung magsaayos. Alam niyo po mga kapatid, nung sinabi ng ating Panginoong Kristo, seek ye first the kingdom, it's not Jesus Christ saying that you should seek God also on top of your need. Hindi siya parang addition. Na sa lahat ng pangangailangan mo, idadagdag mo si Kristo. No. Ibig sabihin niyan, enthrone God in His rightful place. Seek God first. Maging yan yung pinaka-focus mo. At itong lahat ng bagay na pangangailangan mo, you will be surprised. Parang pag sinik mo si God, His kingdom, parang yung naka-package deal. Pag tinanggap mo siya, sinik mo siya, sinunod mo siya, pinarioritize mo yung kaharian niya, lahat ng mga pangangailangan mo, kalakip na yan ng pag-prioritize mo sa Kanya. Bonus na lang yan. Bonus na lang lahat ng bagay na yan. So, mga kapatid, I want you to understand this. Sabi nga sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Alam niyo po, this is a wisdom psalm reminding Israel that human effort without God's rule is empty or useless. Kaya tayo mga kapatid, God is reminding us, Jesus Christ is reminding us not to rely on our own efforts
Kung di tingnan natin mabuti, ayaw ng Diyos na mahirapan ka. Ayaw niya makita na ginagamit mo yung lakas mo para i-pursue yung isang bagay na alam niya na posible ang kahinatnan ay pagkasayang. Kasi you're setting all your efforts, all your strength, all that you have in the wrong priorities. Kaya hindi ka nagiging productive. Sabi nga, you can be busy but you can be busy and unproductive at the same time. Pwede kang maging busy pero unproductive ka. Kasi walang progress, walang nangyayari, walang pag-angat, walang pagbabago, walang transformation. Walang shift into another situation. So, I want to tell you this, mga kapatid. Kingdom alignment precedes productivity. In order for you to become productive, kailangan ma-align ka muna sa kaharian ng Diyos. That's the true measure of productivity. Hindi porket marami kang ginagawa, lalo na kung yung mga ginagawa mo hindi align sa gusto ng Diyos, you can never say that you are productive. But as long as you are aligned with the will of God, with His kingdom, with the will of the King, then that's the time you can say, and other people will also say that you are productive. Kasi meron kang na-achieve. Merong transformation. Merong changes, may progress. Now, this is what I want to tell you. And this is what also Jesus Christ is saying here. The kingdom is not something we wait for. Kung talagang totoong tayo nasa kaharian ng Diyos, hindi na natin iniintay yung kaharian ng Diyos. Hindi yan sa future pa darating, kundi it is something that we submit to now. Alam natin na narito ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang naghahari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya pakita natin na talagang totoong naghahari siya sa pagsunod sa kung ano man yung gusto niya. Kasi alam niyo po mga kapatid, when we do this, we are setting our priorities right. And when our priorities is right, ano yung magiging resulta niyan? Pwede po pa next, ayaw po lumipat. When you have the right priorities, provision is assured. Pero kaya tayo nai-stress mga kapatid. Sino na nai-stress sa buhay nila? At some point, nai-stress na sa buhay nila. And that is because we are focusing on our wrong priorities. Kaya ka nagwo-worry, kaya ka di mapakali, kasi mali yung priorities na pinupursu mo. Mali yung pinagtatayuan mo or binibuild mo. Mali yung pundasyon nung binibuild mo. Naalala ko, sabi nga sa Biblia, sabi rin ng ating pastor last time, meron talata sa Biblia, mga kapatid, na mag-imbak ka man ng sobrang kayamanan dito sa mundo, kahit pa ikaw na yung pinakamarami siguro in this situation. Kahit ikaw na yung marami kang maimbak na mga kayamanan or pag-aari-arian, ano pa ba, mga resources dito sa mundo. Hindi mo naman hawak yung buhay mo. What if kunin na sa'yo ngayong gabi? Ano mangyayari doon sa lahat ng pinundar mo? Kaya nga ito yung ayaw na mangyari sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. For us to focus on earthly things. We need to shift our focus on the eternal things, the heavenly things. Nagets niyo po? Nauunawaan niyo po ba, mga kapatid? Kasi when you set yourself, your focus on the wrong priorities, talagang yung stress yung mag-multiply yan. Kasi mali kayo ng focus. Mali kayo ng pinaglalaanan ng lahat ng bagay, lahat ng effort, lahat ng time, lahat ng resources ninyo. Pero when you set your priorities right, alam niyo po, hindi niyo na kailangang isipin. Hindi niyo na kailangang pagdudahan pa. Darating yung panahon, what you build will last. What you build will be eternal. So, mga kapatid, set our priorities right. Because when you get your priorities right, provision is assured. When you align yourself with God's will, provision is assured. Wrong priorities, this will give you so much stress in your life. Tingnan mo nga yung katabi mo.
Sabi mo, thank you Lord, hindi siya mukhang stressed. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan yung ating Diyos? That's why I want to share you this truth, mga kapatid. Sabi dyan, if God's kingdom is not first, kung ang kaharian ng Diyos ay hindi isa sa mga priority mo, hindi yan yung una mong pinaprioritize, everything else you pursue, no matter how good, kahit na gaano kaganda yan, anong sabi dyan? Will eventually collapse. So, make sure that lahat ng pinopursue ninyo, no, is all about God's kingdom. Otherwise, sabi dyan, kahit gaano kaganda yan, tinatayo nyo ngayon, yung inumpisahan nyo ngayon at patuloy nyo binibuild ngayon, kung hindi yan nakaangkla doon sa kaharian ng Diyos, eventually, it will collapse. So, point number 2, mga kapatid. Yan. Lumampas. Sabi dyan, put God's righteousness first, not self-designed morality. Alam niyo, natatawa nga ako kasi lagi ko ito napapakinggan. Alam niyo po yung country daw natin, since we have democracy, ang nangyari naging demo-crazy na. Kasi what I want, what you want, what he wants, what she wants, pwedeng lahat tama. Kahit iba-iba. So, again, as I tell you, sabi dito sa point number 2, put God's righteousness first. God's idea of righteousness. God's righteousness itself. Not self-designed morality. Hindi yung dinesign natin para sa sarili natin. Okay? Sabi nga dyan, ito yung pinaka-importante maintindihan natin, submission first to God before success. Kung gusto mo that all your needs are met, if you want success, you must learn how to submit to God first. In Matthew 6:33, sabi niya dyan, and His righteousness. Righteousness here is kingdom righteousness. It means living rightly under God's authority and not self-made goodness. Not your idea of good, not your idea of righteousness, because we don't have yung righteousness. Sa totoo lang. Puro yun sa atin, puro mga, ano bang pwede natin sabihin? Man-made? Ano pa ba? Hindi authentic? Hindi genuine? Only kingdom righteousness. Yun yung dapat na magkaroon tayo. And we should live rightly under God's authority. God's idea of righteousness. God's righteousness, not ours. In Romans 14:17, sabi niyan, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Here, Paul is correcting believers who reduce faith to external rules. Yung tipong, yung faith nila ay nami-measure na lamang sa pagsunod nila ng mga patakaran or mga rules, traditions, sabihin na natin, mga nakagawian. Pero alam niyo po ba, napakaganda maunawa natin na, sabi dyan, but of righteousness. And righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. It means you being ruled by God through His Holy Spirit. That is God's kingdom. You accepting Jesus Christ as the King, you being transferred to His kingdom, and Jesus Christ giving you the Holy Spirit, and you are being governed by the Holy Spirit all the time, in all aspect of your life. So, mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay alignment, not negotiation. Kagaya na sinasabi ko kanina mga kapatid, ang gusto ng Diyos, siya yung masunod sa lahat ng aspeto ng buhay mo.
No negotiations. Lord, pwede bang ito sa akin? Lord, pwede bang ito muna? Lord, pwede bang half muna No. 100%. The totality of it. Yun yung gusto ng Diyos. God's holiness demands alignment and not negotiation. And true righteousness flows from submission to Christ's lordship. Yung totoong righteousness, mga kapatid, God's idea of righteousness and the true righteousness flows from your obedience, your submission, sa pagsubmit mo, sa pagsunod mo, sa paghahari ni Kristo sa buhay mo. To His lordship. And not religious activity. Hindi mga religious activity, mga kapatid. Hindi yun yung mga kasukat ng totoong righteousness. Kundi yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod mo. Pag ginawa mong si Kristo ang hari ng buhay mo. Siya yung nagde-decide sa lahat ng bagay, siya yung nasusunod sa lahat ng bagay. So, again, it's not all about that external rules, external activity that you do that makes you righteous. It's the presence of Christ in your life. Hallelujah. Sabi nga, if Christ is not Lord of all aspect of your life, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kung hindi si Kristo yung naghahari dyan, then He is not Lord at all. Kailangan walang tira. At dito tayo magaling, mga kapatid. Kung ano yung tira, yun yung binibigay natin sa Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, lahat. So, again, we must acknowledge this truth. That if Christ is not Lord of all, then He is not Lord at all. Hindi ibig sabihin nito, hindi siya Diyos. Pag hindi siya yung hari ng lahat ng aspeto ng buhay mo, hindi ibig sabihin nito na hindi na siya Diyos o nawala yung pagka-Diyos niya. Ibig sabihin lang, pruweba ito na hindi mo hinayaan na siya yung maghari sa buhay mo. Therefore, you cannot really claim that He is the Lord of your life kung merong aspeto sa buhay mo na hindi mo pa isinusuko o binibigay o pinagkakatiwala o pinamamanage sa Kanya. So, again, mga kapatid, if Christ is not Lord of all, He is not Lord at all. Point number 3, trust God's proper order, not your own control. Simple lang, provision follows alignment. Yung provision na matagal nyo nang sinisik ng mga disciples during this time in Matthew 6:33, that provision is part of God's promise. It is not something that you pursue. Provision is a promise, not a pursuit. Do you know why people develop anxiety? Because they keep on pursuing these things. They keep on pursuing the wrong things. Ang sabi ng Diyos, ako yung i-pursue ninyo. Yung kaharian ko at yung aking katwiran, ang i-pursue ninyo. At pawang lahat ng bagay na yan ay madaragdag sa inyo. Sobrang busy ka sa pag-pursue nung tira-tira, nung mga nagkalat. Nakalimutan mo na dapat ang pinupursue mo, kung gusto mo maging abundant sa mga bagay na yan, you need to find the source. You need to connect with the source. You need to be one with the source. Otherwise, sabi ko nga sa inyo, para kayong pako na nagustong mag-attract ng ibang metal or ibang pako or even dust, pero you cannot retain it. Darating at darating yung panahon, mawawala at mawawala yun sa inyo. Kasi wala kayong attractive power because you are not connected to the magnet. I guess nyo po, mga kapatid. Naunawaan nyo po ba ito? Provision is promise, not a pursuit. Kaya we don't work in order for God to bless us. We work kasi God has already blessed us. Pinagpala ka na ng Diyos. He has revealed you this truth. All you need to do is to follow it,
and then all of the things that you need will be yours. Again, in Deuteronomy 8:3, sabi diyan, He humbled you, causing you to hunger, then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Here, Israel learned dependence in the wilderness. Even though naging mareklamo sila, paulit-ulit na lang ba, ito na lang ba ng ito? Dapat pala bumalik na lang tayo sa pagiging alipin natin, at least doon nakakain tayo ng ibang mga pagkain. Pero alam niyo po mga kapatid, they are so blessed. Kasi pinatunayan ng Diyos that even though they are in the wilderness, siya ang nagpo-provide. Siya ang nagsusustain sa bawat isa sa kanila. That's why they are able to survive for so many years. Yun nga lang talagang ungrateful. No? But again, it doesn't matter if they are ungrateful or not. Ang mahalaga, makita natin that the Lord provides. And this is part of His promise. Provision is promise, not a pursuit. So, God is training His people to trust His rule and not resources. And this is what God is telling us. Magtiwala tayo sa paghahari niya, sa pagro-rule niya over everything in our life and not the resources na kailangan natin for our daily lives. Unang-una, binigyan ka na ng Diyos ng buhay. Mahal na mahal ka ng Diyos at hindi ka niya pababayaan. Do you know that God doesn't compete for first place in your life? But He commands it. Kaya wag nating itrato na ito ay parang sigad din nakikipagkompetensya sa lahat ng mga priorities natin. Sa pera, sa ano pa ba? Career, ano pa ba? No. Ang gusto ng Lord, kinocommand niya sa'yo na siya yung gawin mong first place. Hindi siya parang, uy, gawin mo naman akong first place, ha? Baka naman. Emmanuel, baka naman pwede mo akong gawing first place, gawin mo akong first priority mo. Hindi niya sinasabing gano'n. Sabi niya, Emmanuel, gawin mo akong first priority mo. And this is the same. This is true for all of us. Hindi lang kay Emmanuel, hindi lang sa akin, hindi lang sa bawat isa sa atin narito, kundi sa lahat. He commands that you bring Him to His rightful place in your life and in your heart. To be the first in everything. So, mga kapatid, when God is first, this is what I must tell you. When His kingdom and righteousness is first, heaven will back your life. Suportado ka. Kargo ka ng langit. Kapag si God ang inuna mo, kapag yung kaharian niya at yung katwiran niya yung inuna mo. So this is the truth. If you trust your strategy more than God's sovereignty, yung pagiging in control ng Diyos sa lahat ng bagay, pag yan ay pinagpalit mo doon sa sarili mong kakayahan at sarili mong strategy, then most probably, you are misaligned. Kasi ang gusto ng Diyos, magtiwala ka sa kanyang sovereignty, not on your own strategy. Because God's sovereignty, God's strategy is more powerful and more effective than yours. Hallelujah. So again mga kapatid, tatlong importanteng bagay lang naman yan. 3 points. So kailangan nyo lang matandaan. First is for you to put God's kingdom first. Ay, lumipat. Put God's righteousness first, not your self-designed morality. And put or trust God's order, not your own control. So sana matandaan nyo po ito. Pero again, lahat ng bagay na ito ay walang kabuluhan kung hindi tayo kikilos. Kaya nga ngayon taon, mga kapatid, meron akong ipo-point out na mga bagay na kailangan nating baguhin sa ating mga sarili. That's why these are the old practices that must change in our lives. Tingnan niyo po ito. Napaka-importante po na maunawaan niyo bawat isa dito.
Sabi yan sa una, seeking your career first, and then asking God to bless it. Lord, gusto kong maging ganito. I-bless mo ako, Lord. Guilty? Nagpaplano ka para sa sarili mo, tapos in-expect mo that God will bless you or you are seeking God's blessing. Ikaw lang naman yung may gusto niyan. Okay sana kung yan din yung gusto ng Diyos. Then it's okay. Pero kung ikaw lang yung may gusto niyan, ikaw lang yung nag-set niyan para sa sarili mo, and that is not aligned with God, and then you will ask Him for blessings, parang medyo sablay. Kaya nga, we need to change this. We need not to seek our career first and then ask God to bless it. Ask God first. God, ano bang career yung gusto mo para sa akin? Because I know, kapag sinabi mo sa akin at pinurso ko yung career na gusto mo para sa akin, blessing, God's favor, His favor, automatically will be yours, will be mine. Number 2, planning the year without prayer. Ayan na, yung mga gumawa ng New Year's resolution na hindi nyo sinik, hindi muna kayo nag-commune with God, hindi nyo tinanong si Lord, hindi nyo kinonsulta si Lord, Lord, okay ba itong gagawin ko? Nagplano ka na at talagang tinuldukan mo na sa sarili mo na yun yung gagawin mo. Tapos di ka man lang nanalangin. Tapos ini-invite mo si God na i-approve yung plano mo. Number 3, ito na yung pinakamasakit mga kapatid. Sabi dyan, pabalik nga po. Giving leftover time, leftover energy, leftover obedience to God. Na para bang ang sinasabi mo, deserve ni God yung mga tira-tira sa buhay mo. Na isisingit mo lang siya kapag may libre kang oras. Na isisingit mo lang na papurihan siya. Pagka talagang feel mo na papurihan siya. Pag may energy ka to do so. Alam niyo po, pag talagang binigay niyo lahat sa Diyos, pag talagang siya yung priority niyo sa buhay ninyo, you will give every energy left that you have for Him. Kaya nga kapag umaawit tayo sa Kanya, kapag gumagawa tayo ng mga bagay, naglilingkod tayo sa Kanya, dapat binibigyan niyo yung best ninyo. Not leftover things, not leftover worship, not leftover time, not leftover energy, not even leftover obedience. Na parang, Lord, ito na lang yung kaya kong sundin, ito na lang yung pagtiyagaan mo na to. Pwede ba yun, mga kapatid? Pwede ba sabihin sa Diyos, Lord, King Jesus, pagtiyagaan mo na to, ito na lang ang kaya ko eh. We must give everything to God. We must align everything to God. Because God deserves everything. Everything that you have. So give Him time. All of your time. Not leftover time. Give Him your full energy. Full energy. Not just the leftover energy. And obey everything. Obey all the time. Don't just settle for leftover obedience. Number 4, mga kapatid. Sabi rin dyan, treating the King, our Lord Jesus Christ, as optional. Na para bang, pwedeng may Jesus Christ sa buhay ko at tapos pwedeng wala. Pero ang hindi pwedeng mawala ay yung pera, yung comfort at yung success. Wow. I must tell you this, mga kapatid. Kung yan din lang na yung mga bagay na isisik mo, you can get more than that if you treat our Lord Jesus Christ as essential part of your life, not optional. Higit pa dyan yung makukuha mo kung ituturing mo ang ating Panginoong Hesukristo bilang pinaka-importanteng dapat mong unahin sa buhay mo. Number 5, sabi dyan, praying only when resources fail. Na para bang emergency button, saka ka lang magpe-pray kapag may problema na. Saka ka lang tatawag kapag may problema na. Praying only when resources fail instead of submitting before decisions begin. Na para bang si Jesus Christ, nagiging useful lang sa'yo kapag everything is in chaos. Na instead, it should be, dapat umpisa pa lang, before you make any decision, you pray to God,
And then you submit yourself to Him. You align yourself to Him. So, mga kapatid, we must confront all of these things. Kung isa man dito nagagawa natin, kailangan nating baguhin. We need to shift, we need to change, mga kapatid. Kasi, alam niyo po, napaka-importanting bagay na matutunan natin this year. Kung hindi man natin ito nagawa on last 2025 or the previous years, kailangan matutunan natin itong gawin this year. Ano yon? Sabi dyan, we should shift from God bless my plans to God rule my life. Lord, ikaw na, o Diyos, ikaw na ang manguna sa buhay ko. Ikaw na maghari sa buhay ko sa lahat ng aspeto. Hindi na ako gagawa ng plano na hindi sang-ayon sa kalooban mo. Magpaplano ako base sa gusto mo. Magbabase ako sa pundasyon na una mo nang nilatag sa akin. And I will build on that rock, not on a sand, not on a sinking sand. The firm foundation. Again, it's not just from God, bless my plans, to God rule my life, but also from adding God dun sa priorities mo. Para bang dinagdag mo lang siya, tapos bahala ka na kung saan mo siya may singit. Sige God, ano ka muna ngayon, 5th. Bukas, sige, popromote kita, mga 4.5. Ay, 4.5 pa. Wow. Ang gusto ng Diyos, you order everything under Him. It means He should be the first in your life. Sabi nga, this is the conclusion. One life, there should be one order. And that order is God's order. Okay? So Jesus, in Matthew 6:33, is not just teaching balance, but He is teaching each and every one of you priority. Each and every one of us, priority. And also, He is not promising ease, but alignment. Kasi ayaw niya, mga kapatid, na kikilos ka, and then knowing that the ending of it, this is everything that you have labored is in vain. Gusto niya, kung tatrabaho ka man, gusto niya merong kaayusan at merong purpose. Merong alignment sa kanya. Kasi alam niya na kapag sinunod mo kung ano yung gusto niya, then the provision will follow. Kaya nga, sabi nga, this year, it's better not for us to only start the year with God, but seeking Him first, always. Hindi lang ngayong January, hindi lang ngayong araw na ito, kundi starting today, kung hindi pa natin nagagawa ito, we seek Him first all the days of our life. Hindi ito parang nasik ko na si God ngayong January, mga February, hindi ko na siya isisik, okay na yun, nasik ko na siya. No, it's a continuous pursue. You should pursue Him every day, every time, everywhere, every situation, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa lahat ng dako. You pursue Him first. You prioritize Him. Laging siya yung nangunguna. Laging siya yung nauuna. So, mga kapatid, I must tell you that God must not only be first at the start of this year or of the year, but, sabi nga, in every decision, every desire, and every direction of your life. One thing is for sure. When God is first, nothing is lost. Kung si God ang una mong pinaprioritize, kung siya yung pinaka-importante sa buhay mo, walang bagay ang masasayang o mawawala sa'yo. Hindi ka lugi. Pero kapag ginawa mo siyang second, even third, fourth, fifth, or even at the parte nung second to the last of your priorities, lalo na kung hindi siya parte ng priority mo, then everything you built, everything you labored, is at risk of collapsing. Kahit magkamal ka, kahit ikaw yung maging mayaman dito sa mundo, kahit ikaw yung pinakatanyag dito sa mundo, kung wala ang Diyos sa buhay mo, lahat ng pinagpundaran mo, lahat ng in-establish mo is at risk of collapsing.
Darating ang panahon, magko-collapse yan. Because you are building on the wrong foundation. You're not prioritizing God, His kingdom, and His righteousness. Kaya this year, mga kapatid, this is the final challenge for all of us. Put God first, on top of everything else. Not second, not third, not fourth, and so on and so forth. First. First. And first. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Gusto ko po kayong tanungin, sino dito yung willing na gawing first priority si God this year, starting this year? Glory to God. Palakpakan natin yung ating Diyos. I know this is too much to swallow. Parang sobrang bigat. But I want to give seriousness to this topic kasi alam niyo po, ito yung kadalasang nami-miss out natin. Kasi tayong mga tao, madalas intro boys. Sabi nga, may kasabihan, intro boys eh. Magaling lang sa umpisa. Okay, for 1 month, si God yung priority ko. Pero the second month, the third month, the fourth month, the time after, parang bumababa ng ranking si Jesus Christ sa buhay mo, sa priority mo. But again, we must focus on Him all the time. Kahit saan ang aspeto pa yan ng buhay mo, sa career mo man yan, sa family mo man yan, sa relationships mo man yan, in your work, in your business, in your passion, in everything, put God first. Put Him first. No negotiation, but alignment, submission. Yun yung kailangan natin matutunan. Let's all bow down our heads and let's pray to God. Hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na dakila, Diyos na nararapat sa lahat ng papuri at pagsamba, patuloy po kami nagpapasalamat at itinataas ang iyong dakilang pangalan sa hapong ito, maging sa buhay ng bawat isa, aming Diyos, na patuloy mong sinusustain, sa mga tao na patuloy na handang makinig sa iyo, Lord God. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba. For we know, Lord God, that you are the one, you're the reason why we are still here. At alam namin, O Diyos, that the beginning of this 2026 will be a good start for each and every one of us, Lord, to set our priorities straight at gawin, Lord God, lahat ng mga bagay na dapat naming unahin, ilagay ang mga dapat ilagay sa unahan ng lahat ng bagay. At alam namin, O Diyos, na ito ang kalooban mo para sa bawat isa sa amin. For us not to be anxious, for us not to be worried, for you said in your word, sino ba na sa pamamagitan ng pag-aalala or worry ang makakapagdagdag even an hour in our lives? Wala ni sino man, Lord God. And we're so tired, Lord, of feeling stress because of us setting our priorities the wrong way, the wrong order. Kaya Panginoon, patuloy po na turuan mo kami sa kabuuan ng aming buhay starting today to set our priorities straight, to set you first, to put you first, Lord God, in our lives. Alam namin, O Diyos, that we've been wasting away, we've been wandering away, Lord God, sa inyo pong kalooban. But we know, Lord God, that you are able to redirect us back again into the right path. Aming Diyos, sukdulan ang iyong kabutihan, sukdulan ang iyong biyaya sa bawat isa, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan ng mga bagay na ito. Sa mga pagkakataon kami po nakakalimot, patuloy niyo po kaming patawarin, O Diyos. At ngayon nga, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, nawa ang bawat isa ay magkaroon ng desire, Lord God, sa aming mga puso, na sundin ka sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. At hindi na tingnan at paniwalaan or ni sandalan ang aming mga sarili, kundi ikaw lamang, Lord God, sa lahat sa buhay namin. Minsan, O Lord, ang aming pong
puso ay matigas, ang aming pong puso ay pasaway, pero nariyan at patuloy niyo po na pinapalambot at ibine-bless ang mga puso ng bawat isa sa amin with the desire to seek you more. That's why, Lord, help us, make it easy for us to seek your kingdom and your righteousness by the help of your Holy Spirit, Lord God. Alam po namin na marami kaming kahinaan, marami kaming pagkakamali, but through the empowerment of the Holy Spirit, Lord God, alam po namin na magtatagumpay kami sa pagsunod sa iyo, sa pag-prioritize sa iyong kaharian at sa iyong katuwiran. And Lord God, we're so blessed for we know that we are now connected to you. We are connected to the source of everything. Therefore, Lord, we will spend no time having difficulties, Lord God, sa pag-seek sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kasi alam namin, Lord God, that you are our Jehovah Jireh. You will provide for each and every one of us sa lahat ng aspeto ng aming buhay, lalo't higit sa amin pong espiritual. O Diyos, huwag mo pong hayaan na ang bawat isa ay manatiling namumroblema sa kung ano ang kanilang kakainin, kung ano ang kanilang iinumin, kung ano ang kanilang susuotin, o saan sila titira, Lord God. Iparealize mo sa kanila na kapag meron ikaw sa buhay nila, lahat ng bagay na ito ay may solusyon na, may provision na. O Diyos, patuloy nga na ikaw maghari sa aming mga puso at mga buhay. Patuloy kaming sumasamo sa iyo, sumasamba sa iyo, at yuyuko sa pangalan mo aming Diyos. Ikaw ang aming tinataas sa hapong ito. Ito ang aming samot panalangin in Jesus' name. Amen.